Meron ako isang nakitang video na isang babae, iwan ko kung AI yan or uplok lang talaga tong babaeng to, at palagi niyang question at sinasabi niya na managot daw si Inday Sara sa confidential fund doon sa 125 million. Sabi niya managot ka, wala daw, magnanakaw daw, Inday Dustay. Ang tanong ko dyan sa walang katapusang confidential fund, ang tanong ko, saan ba managot si Inday Sara? Di ba? Oh. Saan siya managot? Ultimong Supreme Court na nga ang nagsabi na ang kongresista ay may problema. Sila nga yung gustong magpa-impeach ni Inday Sara. Tapos ngayon, gusto saan? Sa COA tapos na. Wala na silang ang COA na mismo ang nagsabi na okay ang office of the Vice President. Saan ba siya mananagot sa 125 billion na confidential fund? Gusto niyang isabi sa inyo kung ano yung ginamit ng confidential fund? Confidential fund nga eh. Saan siya mananagot? Saan yung kaso niyo? Saan sa Supreme Court? Saan siya mananagot? Di ba? Kayo palagi kasi kayong gumagawa ng isyo. Ito kasi mga pinklawan, ito naman sa lang mga pinklawan yung ano talaga eh. Kung si Ate Claire, si Erwin Tolfo at si Boying Rimulya nagsasabing bendalo, ito namang pinklawan palaging nanggugulo. Pagkaklaro na ho, saan? Ito talaga sila gumagawa ng issue na wala namang konkretong, hindi ba katulad ngayon pag sinabi nating nakawan dyan sa flood control, ay meron talagang ebidensya. Ano yung ebidensya? Meron talagang maraming namatay. Wala talagang project, ghost project, ang dami. Meron talagang nakikita. Hindi ba katulad nitong mga uplok, mga tambaluslos, wala naman kayong palagi yung alam niyo naman kung bakit tinitira nila si Inday. Di ba? Klaro na ngayon. Gusto nilang patalsikin si Inday dahil nabulyaso sila sa pagnanakawan nila dyan sa pera ng kaban ng bayan. Ngayon, gusto nilang si Inday yung sisihin. Sila pala yung bilyon-bilyon yung nakawan dyan. Bakit for almost 4 years wala silang ibang makitang sala ni Inday? Ano yung kalukuhang nagawa ni Inday? Wala silang nakita. Ito lang pinipilit nilang confidential fund. Na wala kang ano yung sinagad nga nila yung buong office ng Vice of the President, wala silang nakuha. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, tahol lang tahol. Wala namang makitang ebidensya kahit anong. Ito may sakit, may sira kasi talaga ito sila sa utak eh. Hindi nyo kayang pabagsakin ang mga Duterte. Alam naman natin, so sino bang naglulukuhan dito? Or sadyang may amnesia lang talaga kayo or may sakit talaga kayo sa utak. Hindi nyo kayang alisin ang Duterte sa nagawa ni Tatay Digong sa ating bayan. Lalong-lalo na yung mga OFW. Ginawa lahat ni Tatay Digong. Kaya mahal na mahal si Tatay Digong ng taong bayan, si Inday Sara. Tingnan nyo, itong issue nilang palagi ng mag-ano daw si Inday, pumupunta daw sa ibang bansa. Nagtatrabaho yung tao, binibisita yung mga, hindi naman yan naglalakwat sa dyan. Hindi yan katulad ni Ridon, natanggal kasi daming punta-punta sa labas.
Oh. Pero si Inday Sara, pinupuntahan talaga yung mga kababayan natin, kinukumusta. Yan yung dapat ang isang leader natin. Talagang tinitingnan mo yung mga tauhan mo, yung mga taong bayan, mga taong nililid mo. Anong kasi ito sila gumagawa ng issue hanggang ngayon. Ngaw-ngaw, gumagawa ng issue na wala namang mga utak trilyanis ba? Wala namang konkretong ebidensya, basta may matapon lang na tae, yun lang yung dyan kayo magaling. Yung nakawan dyan sa kongreso, hindi nyo kayang tirahin. At ito namang mga pinklawan, ayaw nilang mapatalsik din si PBBM kasi takot silang makaupo si Inday Sara dyan ulit sa pag si Inday Sara na maging presidente. Ano ba kayo? Wala na, masyadong halata na. Kaya gusto nilang patalsikin si Inday, ito pala yung dahilan. Dami palang, sobrang laki pala yung nakawan dyan. Mantakin nyo, 100 billion sus nako. At sana ngayon yung sinabi ni Inday na 2 tao lang yung humahawak dyan sa budget ng pinaka-powerful. Si Saldico, saan na ngayon? Si Martin Romualdez, saan na ngayon? Tapos si Inday Sara pa rin yung sisisihin nyo. Ano ba naman kayo? Buksan nyo nga yung kukote nyo. Intindihin nyo. Pero yun nga lang, pag ayaw mo talaga, may dahilan yan palagi. Gusto nilang ipairal yung, kasi gusto nilang mapatalsik din si Inday Sara eh. Tapos na ho, yung mga pinklawan, nabigyan na yung kayo ng time. Binigyan na kayo ng time na kayo yung maglilid sa ating bansa. Pero anong ginawa nyo? Wala. Pinarami nyo yung NPA. Mga abusadong NPA. Lumagpas, tapos na kayo. Anong ginawa ni Noynoy? Nagpagawa ng banyo, sa isang toilet, 3 bowl. Anong utak yan, di ba? Ba't nyo pa ipipilit? Wala kayong maghanap muna kayo ng leader nyo na baka pwede pang maging presidente. Wala yung mga pinaglalaban yung mga ugok. Wala. Hindi ko lang talaga maintindihan itong mga taong to kung meron ba talaga tong pagmamahal sa ating bayan or gusto lang talaga nila ng gulo. Gusto nyong guluhin yung Pilipinas. Nagsama-sama kasi ito sila eh. Mga pinklawan at saka itong mga Marcoses. Mga loyalist. Hindi nyo halata na kaya pala yung 215 na kongresista pumirma kasi ang laking pera palang involved nito. Tapos ngayon sabihin nyo yung video ni Saldico AI. Saldico is one of the marami talaga yan siyang alam yan si Saldico kasi andon siya sa paggawa ng BICAM report. Di ba? 5 yan sila. Si Saldico, Martin Romualdez ang pinakakurukungho. Si Grace po at si Chis Escudero. Ang last na pumirma si PBBM nyo. Ano pa bang hinahanap nyo? Di ba? So wag na ho na tayong maglukuhan dito. Yeah. Dapat makaupo na yung dapat uupo. Wag na kayong manggulo dyan. Okay? Okay, ito po si Kaperlas Tanay. Ingat po tayo lagi.